Narito ang dark psychology ng korupsyon sa Pilipinas. Bago ang lahat, mag-comment ng korap para hindi ma-delete ni algorithm. Sa pananaw ng dark psychology, ang korupsyon ay hindi lang pagnanakaw ng pera. Ito ay paggamit ng kapangyarihan, impluwensya, manipulasyon at panlilinlang para sa pansariling interes habang pinapaniwala ang iba na para ito sa kapakanan ng publiko. Ang korupsyon ay karaniwang kaugnay ng abuso sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa isang tao. Mga taktika ng dark psychology sa korupsyon. Isa, gaslighting. Pinapaniwala ang publiko na mali ang kanilang hinala. Halimbawa, walang nawawalang pondo kahit may malinaw na ebidensya. 2. Image manipulation. Gumagawa ng mabuting imahe sa social media o media appearances upang matabunan ang mga anomalya. Inuuna ang publicity kaysa accountability. 3. Fear tactics. Tinatakot ang mga whistleblower, empleyado o kritiko upang manahimik. 4. Patronage at utang na loob. Nagbibigay ng pabor, trabaho o pera kapalit ng katapatan. Lumilikha ng sistemang ako ang tumulong sa'yo, kaya suportahan mo ako. 5. Normalization. Ginagawang normal ang mali. Mga linyang, ganyan na talaga sa gobyerno. O, lahat naman gumagawa niyan. Bakit patuloy ang korupsyon? Ayon sa mga pag-aaral, nakaugat ito sa kombinasyon ng mahinang pagpapatupad ng batas, patronage politics, kakulangan sa pananagutan at mga sistemang nagbibigay ng oportunidad para sa abuso ng kapangyarihan. Ang pinakamapanganib na korupsyon ay hindi ang pagnanakaw ng pera, kundi ang pagnanakaw ng tiwala ng mamamayan. Hindi lahat ng korap ay magnanakaw lang ng pera. Ang iba, ninanakaw ang katotohanan, binibili ang katahimikan at minamanipula ang isip ng tao. Iyan ang tunay na dark psychology ng korupsyon.